Pabor na pabor si Secretary Guo. Balak kasi ni President Donald Trump ang pagtatayo sa Pilipinas ng ammunition manufacturing and storage facilities. Ano nga ba ito? Ang Pilipinas lang naman ang gagawa ng mga bala ng baril, bomba ng tangke, at posibleng missile fan ng mga fighter jet. Wala pang ang pinipirmahan o kontratang nangyayari. Pero pinopropose na kasi ito ng US Defense Department para sa Pilipinas. Dahil siguro in the near future kung magkagulo man o magkagera, imbes na mag-i-import pa ang US Armed Forces ng ammunition o bala mula sa Amerika, hindi na kailangan yan dahil may storage facilities na sa Pilipinas. Hindi rin tayo mauubusan ng bala. Dire-diretso lang ang pag-atake kung magbibenepisyo rin ang mga Pilipino dyan dahil maraming trabaho ang mabubuksan pag nagkasundo na si Secretary Guo at si Secretary Hegseth. Any production dito na makakatulong sa technological transfer, empleo, revenue, dito nga gagawin is welcome. At lalo-lalo na pag meron tayong sustainability portion na magagamit natin ang produkto. But on a purely commercial basis, ito ay defense industry na mag-e-empleyo ng Pilipino sa special export processing zone. Welcome nga kay DND Secretary Guo ang proposal ng Amerika. Malaking tulong to para sa Mutual Defense Treaty. Kung aatakihin man tayo ng China, handa na agad ang Amerika. Hindi yung aabutin pa ng linggo o buwan bago dumating ang tulong ng mga bala, nandyan na agad. Naturally, we will consider it, and any production entity which will be of benefit to the Philippines, and not only in terms of our resilience, but improving, giving employment and other technological transfers is definitely encouraged, being a like-minded and a treaty partner in itself. Patuloy ngang nagpapalakas ang Pilipinas ng kooperasyon sa ibang bansa. Ngayon, nasa Pilipinas naman si Lithuanian Defense Minister Sakalinai para pirmahan ng kasunduang Defense Cooperation Agreement, panibagong batas na tutulong sa Pilipinas kung may magtangkamang manakop sa ating bansa. The President has always said, need a firm voice in international affairs. And we both resist the nomenclature that we are mere agents of other large powers when our people bear the brunt of standing up for our own national interests and our own futures as we decide it. Suportado ng Lithuanian minister ang laban ng Pilipinas kontra sa China. Karapatan daw ng ating bansa ay paglaban ng teritoryong sa atin naman talaga. Habang kinukundina ng Lithuania ang agresibo, mapangahas na aksyon ng China laban sa Philippine Coast Guard. We have to connect our peoples, those who understand very clearly that freedom is not a given. Freedom is something you have to fight for, and sometimes fight very, very hard. So therefore, now we have a framework, now we have a way forward, now we have a clear understanding that it's going to take a lot of hard work. It's going to take a lot of resources, but our children, they deserve to live in a free world. Kayo, pabor ba kayong sa Pilipinas na gagawa ng bala ang Amerika? I-komento sa baba ang inyong salubin.